Tawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, hinati ng mag-ama ang pera para pamalingki ng 2 katulong. Ang gusto ni Tirsing na dayain ang kanyang amo para ang bida natin ang masisisi. Nang dahil hindi napaandar ni April ang kanyang kotse, nakisabay na lang sa kanyang ama. Nalaman ni April ang pandaraya ni Tirsing, bagay na nagalit ang dalaga. Kaya kinausap ni Pipita si Tirsing. Samantala sinabi ni Facundo na ipunin na lang ang sahod ni Pipita para ipautang ito ng may tubo. At ngayon mga kaibigan, narito ang karugtong ng 1 linggong kasaysayan na ating pinabagatang Hanap Buhay ng Madiskarte. Dito sa ating dula, Super Pipita. Kinausap ko naman siya na hindi ko muna siya susweldohan para maipon at ipautang ko sa mga nangungutang sa akin. Madadagdagan yon dahil may interest. Ano? Oh, ang lalaki na naman ng mata mo. Ano ka ba naman? Ano na lang ang iisipin ni Pipita? Nakakahiya. Sahod niya yon. Ibigay mo. Oo, alam ko. Ikaw naman, ibibigay ko rin. Kailan? Ipinautang mo nga ba? Bakit ka tumatawa? Natatawa ako sa itsura mo. Kung hindi siya nagsabi sa'yo, ibig sabihin, hindi pa niya kailangan. Kaya saka na lang, kakausapin ko siya. Mabuti naman at napag-usapan na ninyo ni Facundo ang sahod mo, Pipita. Kung hindi, mapipilitan si April na magpapasahod sa'yo. Napakaseryosong kausap si Sir, madam. Pero kung minsan, mapagbiro naman. Sa bagay, masasabi kong hindi sakim ang asawa ko sa pera. Siguro, nagtataka ka na parang siya ang humahawak ng pera. Yung mga binibilang niya, nasingil niya sa mga pautang niya. Lagi ngang
Marami siyang binibilang na pera, madam. Hindi mo mautakan si Facundo kung pera na ang pag-uusapan, Pipita. Kahit nakapikit pa yan, kabisado ang perang hawak. Ganun po ba? Ay, sige po, madam. Tapos na yatang nagbihis si Madam April. Maglilinis na ako sa kwarto niya. Ay, mabuti na lang at pinapayagan kang pumasok sa kwarto niya. Ay, napakasuplada pa naman yung anak kong yun. Maganda naman ang pinapakita sa akin ni madam. Ay, sige po, madam. Ituloy ko nang gagawin ko doon. Totoo naman ang sinabi ni Madam Lagrimas. Kasi, kung minsan, may pinagsusungitan siya sa kanyang cellphone. Wala naman pong problema, Mama, kung sakaling ako ang magpapasahod kay Pipita. Pababayaran ko din kay Papa yun. Alam mo, parehas kayo ng ugali ng papa mo. Hindi magugulangan kung pera na ang pinag-uusapan. Maraming pera ang papa, Mama. Bakit hindi ko siya sisingilin kung sakaling ako ang nagbigay ng sahod ni Pipita? Ay, ewan ko ba sa papa mo. Marami siyang pautang. Pero kung minsan, nasusubrahan na niya ang pagkakuripot. Mahigpit sa pera. Hindi siya galante, ano, Mama? Ano ang gagawin niya sa pera niya? Sa bagay, ako lang naman ang magmamana sa kanyang pera. Naintindihan ko ang papa mo, iha. Kailangang paghandaan ang hinaharap. Hindi natin alam ang darating na bukas. Sabi nga nila, hindi palaging pista. Mr. Aldemor, kumusta kumpadre? Maganda yata ang takbo ng iyong negosyo. Nag-umpisa ka lang sa halagang 50,000. Pero ngayon, humihiram ka sa akin ng kalahating milyon. Sa bagay, hindi naman ako nag-aalala. Kasi alam kong hindi mo ako pagtataguan. Magaling kang magbayad. Pero kumpadre, kulang ang hawak kong pera. Magwi-withdraw muna ako. Ako na lang ang tatawag sa'yo. Okay, bye. Oh, Facundo. Sino yung kausap mo sa cellphone? Ang laki naman ng hinihiram. Kahit 1,000,000 pa, kayang bayaran ni Mr. Aldemor. Ah, Mr. Aldemor. Parang narinig ko ang apelyidong yan. Sikat ang apelyido na ito. Kasi kilalang negosyante siya. Kung talagang kilalang negosyante, bakit pa siya uutang? Napakalaking halaga ng kalahating milyon na ilalabas ko sa bangko. Alam ko na may ipon din si April. Tatawagan ko siya. Hindi bale. Babayaran ko din sa kanya. May mga pautang pa kasi akong hindi ko pa nasisingil. Si Mr. Aldemor magaling magbayad yun. Kaya hindi pwedeng pahindian ko siya. Sayang ang tutubuin. Ayan. Nagriring na ang cellphone ni April. Hello, Papa? Bakit po? Hindi ba ako nakakaistorbo? Hindi naman, Papa. Kasalukuyan nga akong nagmemeryenda eh. Yayayain niyo na naman ba ako sa pananghalian? May mahalaga akong kailangan sa'yo. Ganito yan. Umuutang sa akin si Mr. Aldemor ng kalahating milyon. Ano?
Napakalaking halaga naman yan, Papa. Tiwala kayong magpautang sa kanya? May tiwala ako sa kanya, April. Alam kong mababayaran niya ako. Kaya kung malaki ang iwi-withdraw ko sa bangko, baka hindi papayag ang bangko kung ilalabas ko ang 250,000. At saka naka-time deposit yon. Naiintindihan ko ang ibig niyong sabihin, Papa. Pahihiramin ko kayo, ganun ba? Kung maaari, ayaw ko sanang bawasan yung pera ko sa bangko. Sige na, iha. Babayaran din kita. Paano naman yan? Hindi naman ako pwedeng lumabas. Oras ng trabaho. Mamaya na lang bago mananghalian. Samahan mo ako kay Mr. Aldemor. Tayong dalawa ang mag-aabot sa kanya sa isang restaurant at doon na rin tayo kakain ng tanghalian. Bakit? Anong nangyayari sa'yo, Teresing? Tawa ka ng tawa dyan. Nakikisabay ka pa sa pagtahol ng mga aso. Nabibingi na ako niya na. Tumigil ka nga. Nilakasan pa. Nang-aasar ka ba, ha? Paano hindi kita pagtawanan? Akala ko maamo ang mga aso sa'yo. Tinatahulan ka naman nila. Ay, tumahol lang naman sila nung napansin nilang papalapit ka na. Ibig mong sabihin, nainis sila sa mukha ko? Wala akong sinabing ganyan. Ikaw lang ang nagsabi. Hindi ko rin alam kung bakit nainis mga aso sa'yo. Siguro pangit ako sa paningin nila at ikaw ang maganda. Diyan ka na nga. Tama ka. Ay, anong nangyayari sa Teresing na yan? Ang galing mang-asar, pikon naman. Pipita, anong nangyari kay Teresing? Pagbukas ko ng pinto, siya namang papasok. Hindi niya ako pinansin. Muntik na kaming mag-untugan. Madam, Hindi man lang humingi ng sorry o kaya'y pasensya. Dire-diretsong pumasok sa kanyang kwarto. hindi na kasi nahiya sa inyo, madam. Iamo niya kayo. Ganito po kasi. Nang dahil sa mga aso, nainis sa akin. Oh, ano naman ang kinalaman ng mga aso? Nagalit sa sinabi kong naiinis ang mga aso sa paglapit niya. Kasi nga po, tahol sila ng tahol. Kako, madam, iba ang pagkaintindi niya. Baka naman naitaon na may buwanang dalaw. Siguro nga po. Hayaan niyo, kakausapin ko na lang siya, madam. Hihingi ako ng patawad kasi may kasalanan din naman ako eh. Hayaan mo na. Ako na lang ang kakausap sa kanya. Ay, kayo pala ang dumating, madam. Akala ko si Sir Facundo. Bakit ang tagal mong magbukas ng gate? Ano bang ginagawa mo? Kung kasi, madam, naguhugas ako ng pinggan. Nasaan ba si Manang Teresing? Masakit daw ang ulo. Walang ganang kumain, kaya hanggang ngayon, hindi pa siya lumalabas sa kwarto niya. Ang sarap naman ng buhay niya. Pagkagalitan ko nga siya. Madam, lalabas din po ba kayo? Oo, aalis din ako. Sus, ano ba yun? Malas ko yata sa araw na ito. Si Teresing, hindi ko pa pala nakausap. Tapos, si Madam April, nagalit sa akin. Paano
Bakit kaya mainit ang ulo ni Madam April? Ano na naman kaya ang dahilan? Ano bang sasabihin niyo sa akin, Mama? Bakit kailangang pumasok pa kayo dito sa kwarto ko? Iha, bakit ba mainitin ang ulo mo? Bakit mo binalibag ang pintuan ng iyong kwarto? Naiinis kasi ako. Ha? Bakit? Nagbiroan lang kayo kanina. Kung bakit isinama pa ako? Kaya naman niyang magpautang ng kahit 1,000,000. Alam niyo ba na magkasama si Mr. Aldemore at ang pamangkin niyang si Brent? Kung saan kami kumain ni Papa, nandun din sila. Naliligaw na sa akin yun. Naiinis ako. Parang adik. Kung alam ko lang, hindi na sana ako sumama kay Papa. Hindi ko alam na ang pamangkin ni Mr. Aldemore na si Brett ay nanliligaw kay April. Anong malay ko? Nang dahil doon, ayun, naiinis sa'yo ang anak mo. Oh, anong kasalanan ko? Hindi ko naman ipagpipilitan si Brett sa kanya kung ayaw niya sa binata. Ayaw niya sa binata kasi parang adik daw. Nakakahiya kay Mr. Aldemore kung makarating sa kanya yan. Maganda ang sama naming dalawa. Hayaan mo, kakausapin ko si Brett para hindi niya istorbihin si April. Kausapin mo din ang anak natin. Sabihin mo sa kanya ang totoo. Bukas na lang. Pagod ako. Sandali. Ngayon pala yung pinangako niyang pagbayad sa akin. Baka yan ang gagawin mong dahilan para hindi ka makatulog ngayon, Facundo. Matulog ka naman. Alam mo, April, hindi ko sinasadya na mangyari ang bagay na iyon. Hindi ko alam na nanliligaw sa'yo si Brent. Teka, ano bang ikinakainis mo sa kanya? Sinabi ko na ayaw ko sa kanya, pero makulit. Hayaan mo, kakausapin ko si Mr. Aldemore na uncle niya. Tapos, kapag tumatawag, parang lasing. Adik yata eh. Huwag mong sabihin niyang hanggat wala kang sapat na ebidensya. Basta, Papa. Hanggat hindi ako tinitigilan ng lalaking yun, ang iniisip ko, adik yun. Kayo ang sisisihin ko. Wala akong kinalaman dyan. At saka huwag kang magsuplada. Alam nyo naman, ayaw kong magpaligaw, Papa. Lalo na sa Brent na yun. Naintindihan nyo naman siguro ako, Papa. Pangit tignan kung hindi kayo nag-uusap ni Pipita, Tersing. Iisang pamilya ang pinagsisilbihan ninyo. Nang dahil lang sa mga aso, hindi na kayo nagkikibuan. Madam, aalisin niyo na ba ako? Wala akong sinabing ganyan, Tersing. Matagal ka na dito sa amin. Bakit ko naman gagawin yan? Nagkataon kasi na mainit ang ulo ko noon. Hayaan niyo, madam. Kakausapin ko si Pipita. Pareho kayong masayahin at palabiro. Ayaw kong magkaproblema sa inyong dalawa, ha? Opo, madam. Palabiro ako pero kung minsan pikon. Ay, yan na ang sinasabi ko eh. Hayaan niyo, madam. Makikipagbati na ako kay Pipita.
Bago ka pumasok sa iyong trabaho, gusto mo na kitang makausap tungkol sa Brent na yon, iha. Tapos na kaming mag-usap ni Papa, Mama. Tama naman ang papa mo. Hindi ba? Huwag mo siyang supladahan. Kung ayaw mo sa kanya, pakitaan mo lang siya ng maganda. Ayaw ko ngang maistorbo, Mama. Nasusuklam talaga ako sa Brent na yun. Yung adik na yun. Ah, ano bang itsura ng Brent na yun? Gwapo naman siya. Maputi. Pero parang laging nakainom ng alak. Maraming tattoo sa kanyang balikat. Marami naman akong nakikitang nakatato. Kahit nga mga babae nakatato. Professional sila. Pero bakit nila dinudumihan ang kanilang katawan? Hayaan mo lang sila. Yun ang gusto nila. Basta gaya ng sinabi ko sa'yo, huwag mong supladahan si Brent. Mas lalong lilitaw ang iyong kagandahan kung masayahin ka, iha. Walang problema sa akin, Tirsing. Magtulungan tayong dalawa. At pasensya ka na rin, ha? Pasensya ka na sa akin kung sakaling nasaktan ko ang iyong damdamin. Alam ko na nagbibiro ka, pero ako naman, hindi ako nakipagbiruan sa'yo. Payakap nga oh. Di pa ako nakaligo. Buti pa yung mga aso, naligo na sila. Talagang napaamo mo sila, no? Pero ako, hindi ko sila kayang paliguan. Tatahulan nila ako. Maliligo ka muna. Ay, ako pala. Ay, ayaw ko sanang maupo dito sa beranda kasi ang dilim. Ayaw pa switch ni Sir Facundo ang mga ilaw. Magastos daw sa kuryente. Ay, magpahangin lang muna ako dito. Maaga pa naman. Hindi pa ako naantok. Manang Pipita, Ay, kapag may magbubuse na dyan sa labas, huwag mong buksan ang gate, ha? ha? Tumawag kasi si Brent na pupunta dito. Ay, madam. Siya yata yung bumababa sa humintong sasakyan. Ayun, oh. Ha? Naku, totoo kang may lalaki sa labas. Ay, hindi bali. Nakapatay naman ang ilaw. Halika naman ang Pipita. Matulog na tayo. Ha? Ano ang mga susunod na mangyayari sa ating kwento? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Madiskarting Buhay. Dito sa ating dula, Super Pipita. Isinulat para sa radyo ni Delfin Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!